Hello, welcome to Libra Philippines. So, reading to for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Be sure nakasubscribe ka, nakafollow ka sa aming YouTube channel. Ayan, and sa aming Facebook page, guys, meron kaming Facebook page. Eto, dito ka rin pwedeng mag-inquire ng personal reading. May mga admin ako na pwedeng mag-assist sa'yo. TikTok Shop, Unipree, search mo na lang yan sa TikTok. And of course, ang aming email, virgophilippines@gmail.com. Diyan ka rin pwedeng mag-inquire ng personal reading. Let's start what we have here for the sign of Libra. Isang shuffle na lang. You do have your cleansing, main energy, and settlement. Nakakakita tayo ng ganito ha. Maybe you are focusing on making changes pagdating sa mga bagay na hindi mo na ginagamit, or you feel like kailangan ng baguhin, tapusin, or gawing kapaki-pakinabang. Yung iba, this is bahay, sa bahay, mga gamit sa bahay, ano ba ang kailangan i-dispose, ano ba ang kailangan tanggalin, ano ba ang dapat baguhin, or yung iba, pwede may kinalaman sa iyong, I'm seeing online things, no? Actually, yung regarding sa online, nakuha ko rin yung sa Virgo, so I don't know if you're dealing with the Virgo, kasi nakuha ko rin yung sa energy kanina ng Virgo, na parang may mga binabago regarding mga bagay na may kinalaman din sa online, and it could be also you, no, na may mga binabago regarding sa bagay na ito. Actually, hindi ako magtataka ha. Why? Kasi, meron tayong events ngayon, which is astrological event. Nakalimutan ko kung anong wala sa akin yung list ko ng planet, but there's a particular planet wherein nasa sign siya ng Virgo. Kung hindi ako nagkakamali, ipinost ko ito sa Facebook. Okay, tama. Oo, pinost ko yun sa Facebook. So, be sure naka-follow ka sa Facebook namin. Regarding sa kung ano yung planet na yun na makaka-affect kung bakit ngayon organized ka, bakit ganito. Parang ngayon, natututunan mong gumamit ng planner, or bakit ganito, gusto mo maayos, or naiirita ka pag may magulo, or what, gusto mong ayusin, linisin ka to, ganyan. And makikita mo yung surroundings mo, yung paligid mo, yung table mo, yung office mo, bakit ganito. Mas gusto mo, mas organized ngayon, ano? And then, kung may mga kailangan ayusin, itapon, iayos, or yung iba sa inyo, pwede nagiging mas practical around this time. It is because of that particular planet na nakaka-affect kasi nasa Virgo siya. And, yeah, that is the effects sa bawat isa sa atin. So, you might want to check on my channel na lang to know the planet. Kasi may Facebook page. Kasi hindi ko talaga yon maalala. Unfortunately, talaga medyo ulyanin po talaga ako. So, ayun, you are cleansing. You are, trash is here at the bottom of the deck. So, you are cleaning the trash. Ano ba yung mga bagay na wala ng silbi sa'yo? Kailangan mo nang baguhin, kailangan mo nang ayusin. Kasi sayang. The person that you're dealing with, you do have here love, or this person loves you so much. Mahal ka niya, but definitely ngayon hindi siya okay kasi you do have your crush. So, pwedeng, this person is broken, sad, kasi feeling niya, baliwala siya sa'yo. Kumbaga parang, basura lang ba ako sa'yo? Ba't parang baliwala ako sa'yo? Ganto ganyan. And, I feel like minsan na nagkaroon ng kasunduan sa inyo ng person na to, pwedeng sa papel, or maybe this is a past person, you're married, or may papel kayo, legal matter, or yung iba could be documents na pareho kayong pinirmahan, but I can see na merong maybe pag-uusap sa inyo regarding that. You do have your recalling and focus. So, nakikita natin that ang ngayon, ang focus mo is tanggalin,
more on pag-aayos ang nakikita ko sa'yo eh. No? Nagiging katulad nga nung effect ng planet ng nabanggit ko kanina, you do have your sold. So, yung iba, pwede may mga binibenta kang gamit because you no longer need these things. And you do have your recalling. So, may mga bagay kang naaalala regarding the past. Pero ang focus mo kasi is yung mga bagay na dapat baguhin sa ngayon. And nakikita natin you're starting to get out of your comfort zone. May mga bagay na parang hindi mo kayang i-let go, but ngayon na-realize mo, kaya ko pala itong i-let go. Maybe in the past, na-feel mo na parang hindi mo kayang i-let go ang isang bagay, pero na-realize mo, kaya ko naman pala. Yung iba pwedeng ganun kapag dating sa gamit. Parang ang hirap i-dispose ng isang gamit for you, but now na-realize mo, hindi, kaya ko palang i-let go itong bagay na ito. So, okay. Moving on. Emotions ng person mo para sa'yo, soulmate, triggers is here. Ang hirap mong hindi magustuhan. Ang hirap mong hindi mahalin kasi there's this spiritual connection sa inyong dalawa. Para dito sa person na to, nakikita ka niya as a friend. Someone na nagbibigay ng happiness sa kanya. Yun yung maganda actually pagdating sa love. Na parang kailangan minsan samahan mo rin ng friendship. Kumbaga hindi naman talaga mag-work out yung relationship agad. I mean, hindi mag-work out yung connection ninyo kung hindi happy. Kumbaga sa kanya, para sa kanya, hindi mag-work out ang isang relationship kung hindi siya masaya sa relasyon. And sa'yo niya nakikita yung happiness na yun. Pero ngayon nga, kasi wala ka sa kanya, so nakikita natin, wala, hindi nalulungkot siya, parang ganun. And yeah, you two could be friends in the past, or nandun yung energy ng parang na-challenge siya lalo sa'yo eh. And pwedeng ikaw ganun din, ikaw sa kanya. Baga lagi kayo nagpapagalingan. Parang may brotherhood connection sa inyo. Yung parang, hindi, mas magaling ako, ganito, ganyan. Tapos, of course, the more na pinupush mo yung sarili mo na maging mas magaling dito sa taong to, the more na nagiging mas better ka. Nagugustuhan mo yung sarili mo. Pagalingan kayo. Tapos, ganun din. May and it's like a power couple kind of energy eh. Kasi, may individual growth. Hindi lang yung kumbaga connection ninyo in the past ang nag-grow, but bagkos yung individual ninyo as individual growth ang nakikita natin between the two of you. And isa to sa nakakapagpasaya sa kanya. In the near future sa inyong dalawa, you do have here intervention, threatened. Okay, someone is going to I feel like stop you. Ayan, may mga tao or there's a particular person na mag-i-stop sa'yo na makawala or makaalis sa comfort zone mo. And itong person na to is pwedeng may mga insecurities and also pwedeng natitreten siya or natatakot siya na if ever gagawin mo yung mga bagay na gusto mo or ikaw ay aalis sa iyong comfort zone, pwedeng maka-affect ito sa kanya. And then in the near future, you do have your journal and today, well, you should start writing. Yun yung advice sa'yo with the journal. Hindi ko to nakita as your future person energy. Bagkos sa energy mo ngayon, kailangan simulan mo na magsulat. Ano mang kasing sulatin, kung ano yung nasa puso mo, ayan, gawin mo yan. Start writing stories, poem, yan, tula, or if you are into books, yan, maybe, simulan mo kasi sooner or later, hindi mo masabi, pwedeng ma-publish yan. And, or maybe, planner is also a good thing. Schedule yan, isulat mo yan para hindi ka malito or what. And, more on writing, focus yourself. If you are into songs, yan, do that, magsulat ka ng kanta or what. Kasi pwedeng in the future mag-benefit ka dyan. So, that is the advice for you. And whatever you wish, alam mo yung wish mo, maganda dyan, unti-unti mong lagyan ng action yung wish mo. Kasi mananatili lang, may kasabihan nga, a dream will always be a dream if there's no action. Lagi yan magiging pangarap lang. So, lagyan mo ng action.
yung pangarap mo para makuha mo ito. Okay? Gano'n naman talaga. Alam mo, kahit sa personal reading sinasabi ko yon na parang, okay, kung makikita ko dito na financially ay magiging okay ka in the future, may swerte or may success sa'yo in the future, it doesn't mean na kailangan maghayahay ka na lang. Gawin mo pa rin yung best mo na ma-achieve yon. Okay? Thank you for watching. I love you all guys and bye-bye.